Naku, siguro ang laki ng sahod nyo sa Canada. Makaingit naman. Talaga nga bang malaki ang sahod ng mga Pilipino dito sa Canada? Hindi dahil nawalan sila ng work permit, kundi dahil hindi kinaya ng mental state nila. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo, and welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta. Ulit-ulitin ko guys, itong pinakabago nating YouTube channel. Previously, my channel or our channel is called Joy Fajardo, pero ngayon nagbukas kami ng panibagong YouTube channel na Joy in Alberta. Kaya naman sana ay supportahan nyo to guys. Bigyan nyo naman kami ng like, and don't forget to subscribe to our new YouTube channel. For today's video, isi-share namin sa inyo kung talaga nga bang malaki ang sahod ng mga Pilipino dito sa Canada. Again, this is gonna be based on our experience. Naiintindihan namin na iba-iba tayo ng experience. Ginagalang namin yung sarili niyong mga experience. Pero gusto namin i-share yung side ng story ng isang Joy at isang Kiko Fajardo. So anyway, punta tayo sa katanungan. Mahal or mataas nga ba ang sahod dito sa Canada? So kami ni Kiko, to be honest, nagsimula kami sa mababa, as in mababa. So nasa PEI kami, and PEI alam naman natin hindi kasing taas ang median salary compared sa ibang provinces at least 5 years ago. So the minimum salary back then is 11 something. Simula kami ng 11 something per hour. At that time, it's a very big downgrade para sa amin ni Kiko kasi galing kami ng Singapore at maririnig niyo yan, napakadalas niyo yung maririnig pagka meron kayong mga kaibigan na galing ng Saudi, galing ng Taiwan, galing ng Hong Kong, ng Singapore o kung saan mang panig ng mundo. At minsan, may isip natin, ang yabang naman itong mga to. Nandito ko nga sa Canada, so may something sa Canada na wala sa Singapore. Tama naman yan, di ba? Pero at the same time, may punto din naman kasi yung mga nariringgan natin. Kasi totoo talaga, guys. Totoo ang balita. Hindi ganun kataas ang sahod dito sa Canada. Kaya lagi naming sinasabi, ang pagpunta dito sa Canada ay hindi para sa mataas na sahod, kundi para sa mas magandang pamumuhay, way of living, yung quality of life. Hindi siya about sa magkano ang nakahakot mong pera. Later on, dadating din tayo dyan. Pagka-established ka na, pag maganda na ang career mo, pag ikaw ay talagang rehistrado ng nurse, for example, or ikaw ay isa ng successful na engineer or architect, or tumaas na ang posisyon mo, naging manager ka na, naging okay ang iyong posisyon dun sa trabaho mo, that's the time when baka mataas na yung sahod mo. Pero nagsisimula talaga lahat guys sa mababa. Na-experience din namin yun ni Kiko kasi sa Singapore noon, yung sahod ko 3 years later sa Canada, yun yung sahod kong iniwan sa Singapore. So imagine, kung hindi ako umalis ng Singapore, 3 years later, ang taas na siguro ng sahod ko, di ba? Pero ang nangyari is dahil nag-Canada ako, 3 years later, napantayan lang niya yung sahod ko sa Singapore. Ganun siya kababa. Pero again, may bagay na wala sa Singapore na meron sa Canada. Kaya kami lumipat ng Canada. Hindi man ganun kataas ang sahod, mas maganda ang pamumuhay namin dito sa Canada. Dito kami tunay na nabuhay. Kasi doon sa Singapore, talaga namang work. Also guys, depende yan, as I mentioned earlier, depende yan sa magiging trabaho mo. Hindi naman agad-agad pagdating mo dito sa Canada, registered nurse ka na agad. Siyempre, kailangan mo medyo mag-upgrade. May kakilala ako na it took them years before nila talagang naging registered nurse. Or, meron akong nakilalang after so many years, hindi pa rin sila naging nurse. And it is probably by their choice. Pero, ang point doon ay hindi madali. Hindi ka biglang mayaman ka na or mataas na ang sahod mo. No. You have to work hard for it. You have to earn it. Diba? Bilang initial OFW, pag sinabi kasi natin OFW, Overseas Filipino Workers, it means na worker ka, hindi ka PR, hindi ka citizen. So, as an OFW, we have this mindset na papadala tayo talaga sa Pilipinas. That's really why we go overseas, di ba? Para mas kumita ng malaking pera, makapagpadala sa Pilipinas. Para sa amin ay, ang Canada nga ay hindi siya OFW mindset kasi hindi siya kasing laki ng sasahurin mo compared sa Singapore ka nga. What I mean is, hindi siya pang OFW mindset in a sense na pag dito kasi sa Canada, pag dito mo siya gagastusin,
Syempre, mamumuhay ka, bibili ka ng sarili mong bahay or sasakyan. Ang punto ko dito guys is, napakalaking bagay na sa simula, yung maintindihan ng ating mga pamilya. Dito kami napaka-swerte ni Kiko kasi naiintindihan ng families namin na they are starting, they need our support. So, imbes na sila yung papadala namin, they are willing to send money to us if we ever need it. So, yun yung napakahalaga, yung pakiramdam na may suporta ka sa pamilya mo. So, napakalaking bagay sa mga OFW yung kagaya natin na nagsisimula na talagang maintindihan ng family natin na kailangan natin na itulak nila tayo pataas para pag na-settle na tayo naman yung hihila sa kanila paakyat. Going back, when we started dito sa Canada, hindi rin naging madali para sa amin, saktuhan kami nung simula. Tapos nung nakuha na namin yung groove, kasi sa simula, magda-down payment ka, 1 month advance, 1 month deposit, bibili ka ng sasakyan, mag-i-invest ka sa mga jackets, mga coats, sa mga snow boots, yung mga ganyan, di ba? So, lahat ng pera mo sa simula talagang palabas. Pero pag nakuha mo na yung groove, dun ka na makakapagsimulang mag-ipon-ipon. Kung gusto mong mag-save ng para sa family mo na ipapadala mo, or kung gusto mong mag-save para sa bakasyon mo sa Pilipinas, may gusto kang bilhin, so dun na yun papasok. Pero it's never easy at talagang kailangan ng sipag at proper mindset. Kasi yung iba akala pagdating dito sa Canada, rainbows and butterflies. So to be honest, hindi lahat na nagpupunta ng Canada na may permit, may work permit na, hindi lahat ay nagtatagal. Hindi dahil nawalan sila ng work permit, kundi dahil hindi kinaya ng mental state nila. So, merong iba na nade-depress, may iba naman na sobrang naho-homesick, nalulungkot, or nade-disappoint. So, yun yung pinaka mahirap na nakalabanin, yung mental state na talagang pagdating mo dito, akala ko maganda dito, akala ko ganito, akala ko ganyan. So, very important na before you come to Canada, ay alam mo kung ano yung dadatnan mo doon na pag depende sa province na pupuntahan mo, sobrang city ba ito or sobrang province ba ito or katamtaman lang. So merong iba na culture shock kasi akala nila say for example sa case namin Singapore, very city living. Pagdating namin ng PEI, very province. Kung hindi nakaset ang isip namin noon, madidisappoint kami ng bonggang-bongga kasi ang airport ng PEI, maliit lang siya. Pag naman nanggaling ka, for example, sa province ng Philippines, nagpunta ka bigla ng Toronto, makukulture siya ka rin kasi biglang naging city, very city-like doon. Hindi mataas agad ang sahod dito sa Canada. Hindi mo maiiwasang ikumpara yon. Kaya pag may mga naririnig tayong nagkukumpara, let's try to be more understanding kasi may mga pinagdadaanan niyang mga yan. Baka nahihirapan sila pagdating nila dito, which is normal. Lahat naman tayo dumaan doon. Iba-iba lang tayo ng way ng pag-cope. So anyway, going back to answer the question, mataas ba, malaki ba ang sahod dito sa Canada? Depende yan. Depende kung nagsisimula ka pa lang, depende kung ano na ang trabaho mo ngayon. Maraming stages, marami kang pagdadaanan before you get to where you are in the Philippines, especially kung ikaw ay established na. In terms of sa sahod, makukuha mo rin yan pagdating ng panahon. It will just take time. Hindi siya katulad nung sa ibang bansa na pag teacher ka sa Pinas, teacher ka na din dun sa bansa na yun, or nurse ka na rin sa bansa na yun. It's different. There's due process and those processes might change over time, pero as of now, parang medyo matagal ang proseso na naririnig namin bago ka maging qualified nurse. Kahit na nurse ka pa sa Pilipinas at kahit nurse ka pa sa ibang parte ng mundo. Mataas ang sahod namin ni Kiko, no? We started $11 something an hour. May mga naririnig kami na $50 an hour, $60 an hour. That's good. We are not yet on that $60 an hour. We're not actually per hour. We're on an annual. So, yun yung kaibahan pala, guys. Merong salary at merong wage. Wage means you're hourly paid. Salary means you're annually paid. So, whether you go to work or not, whether it's holiday or not, whether you do overtime or not, it's fixed annual rate. So, kami ni Kiko, pareha kaming nasa annual, which is, I think, mas okay siya kaysa hourly. Pero depende pa rin kung magkano lumalabas yung annual mo. So, pag winork back namin yung annual namin, wala pa naman kaming 60 per hour. Pero may mga kilala kong 60 per hour, which is nakaka-proud kasi mga Pilipino yan, guys. Of course, pinaghirapan nila yan. Yung sinasabi ko sa inyo na it took them years before naging nurse, they're close to that
mataas talaga ang mga sahod nila. Pero yun, nakaka-proud. So sana nakatulong tong video na to sa inyo guys. If you want us to give more detailed information about Canada, about living here, if you have any questions, comment lang kayo sa baba and we'll be happy to answer them for you. We'll see you again on our next vlog. Bye!